Kamusta mga kanaysa? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Palita TV. So mayroon ito papagat na nayanigang Senado, grabe, PBBM, nagulat, bumaliktad si Escudero, Vince Dizon, tumistigo, nakakapasok lang. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Pasa tayo, bibigyan natin to ng reaction. Tapos yun, bago natin simulan, Boss Palita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, nayanig ang Senado. Grabe, PBBM, nagulat, bumaliktad si Escudero, Vince Dizon, tumistigo, na kakapasok lang. So, kaya na natin bahalang humusga. So, tingnan natin ng sabay-sabay itong video na to. So, Boss Balita TV, Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Ulat na balita, grabe si Escudero, booking na, nayanig ang Senado, nabunyag ang tinatagong lihim, tumistigo na si Vince Dizon. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gustong sumipsip kay Pangulong Marcos. Si dating Senate President Francis Chis Escudero bumaliktad na. Matapos malamang walang pinsan-pinsan sa Pangulo, susunod na siya kay Zaldico. Grabe si Escudero, booking na, nayanig. Ano kayang nasa loob nito? Par sumipsip daw eh. So tingnan natin kung ano yung sumipsip dyan. Ang Senado, nabunyag ang tinatagong lihim, tumistigo na si Vince Dizon. Tara panoorin natin. Now at this juncture, Mr. President, with the permission of the body, and with the permission of the chairman, of course, also, may I ask 3 questions directly to the secretary, because I believe only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be asking. Again, with the permission of the good chairman and with the permission of the body. 1 minute suspension, Mr. President. 1 minute suspension. Mr. President, in accordance to Rule 43, Section 121 of the Rules of the Senate, and with the consent of the body, I move to suspend the rules of the Senate to allow our distinguished colleague, Senator Chis Escudero, Francis Chis Escudero, to ask questions directly to the member of the cabinet, or the head of the cabinet, Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. So move, Mr. President. Yes, the way I understand it is the questions that Senator Escudero would want to pose would be questions directly to the Secretary. That is the reason for your... Parang ano din talaga, no? Iba din talaga yung mga privilege nila kasi yun nga, mga senator nga sila ng bayan. Pero, ewan ko kung parang may conflict ba yan, di ba? Na parang involved sila, tapos sila lang din yung magtatanong. Diba? Kaya siguro meron siyang 1 minute suspension. Ano? I don't know. Yes. All right. Yes. Any objection? Hearing none. Hearing none. Proceed. There is a motion to suspend the rules of the Senate. Hearing no objection, the motion is approved. Thank you very much, Mr. President. Na all. I'd like to thank You may proceed. I'd like to thank our distinguished colleagues as well as the good chairman of the committee for accommodating this request. Good evening, Mr. Secretary. You are co-leading the executive branch's effort to address the flood control issue. As someone who holds the reviews and documentary evidence that your department possesses, may I ask, sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating speaker at dating kongresista na si Ginoong Ko? Curious na curious eh. Yan, di ba yan yung gusto nyo? Diba? For me naman par, iba kasi yung ano eh, case ni Romualdez, 'di ba? At kay Zaldico that time. Hindi kasi sila pwedeng magpadalos-dalos agad, ano. Same as yung mga ano, sila VP Sara or whatsoever. Hindi naman siya nirekta, 'di ba? Si VP Sara dumaan pa yung mga ilang araw or ilang buwan, 'di ba, na parang kahit nagbabardagulan na yung magkabilang panig, 'di ba? Si VP Sara at BBM parang hindi pa sila totally papalabas ng mga opinion nila, parang nagsama-sama pa nga sila, di ba? So something like that ba? So it takes time. Of course, this administration kailangan nilang mag-ingat, di ba? Di ba? Kasi ito kasi sila para gusto nilang madaliin eh. Na si Romualdez, sali mo agad yan. Parang ganyan ba yung datingan? Kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final
ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, doon po namin sabay na final sa Ombudsman, yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo na. Yung sa dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay Dating siguro po speaker. mga ilang linggo lang. Tumalon ba tayo? Hindi. Itong nakaraang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, Mr. President. No? At base na rin ito dun sa naging Paos ba yan si Vince Dizon or ganyan na talaga yung boses niya? Parang ako yung nasasaktan sa boses niya eh. Ganyan ba? Ganyan din naman ako minsan kaso yung sa akin parang garalgal. Ganyan. Sa kanya parang wala ng boses or ano ba yan? sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan ng aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and High Tone Corporation. Grabe. Thank you, Mr. Secretary. Thank you. Yumaman talaga ng husto yung SunWest, ano. 2016. Ulit, pasensya na. Gusto nating i-assure. Mahirap na. Nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and High Tone Corporation. 2016 to 2025. Tapos sasabihin ni Zaldico na yung pera is doon lang daw napunta kay Romualdez at saka kay PBBM. Tapos wala daw siyang natanggap. Kita nyo para si Zaldico, dati ng kumag talaga yan. Diba? Wala pa si PBBM. Diba? Marunong na sa mga galawan yan dyan. Diba? Kaya napakatanga namang isipin. Diba? Na paniwalaan si Zaldico about doon sa statement niya na yung perang pinaghahatid niya kila Romualdez at PBBM lang, hindi siya kasali. If ever lang ha. If ever lang totoo yun, napakatanga yun. Kasi sobrang tagal mo na dyan. Tapos walang ibibigay sa'yo, if ever man. Diba? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, palpak yung expose ni Zaldico dahil dyan. Kasi pilit niyang, sinisave yung sarili niya. Which is, sobrang layo ng pag-save. Siguro yung admin, mas mahihirapan sila kung ang ginawa ni Zaldico, isinalo niya yung sarili niya. Diba? Parang sabay tayong lulubog dito, PBBM Romualdez. Kung ganyan yung ginawa niya, baka nahirapan pa yung yung admin ngayon. 'Di ba? Kasi parang lang din yung ginagawa ni ni Zaldico, parang same lang din doon kay Gutesa. 'Di ba? Na parang hindi gaano mabigat daw yung mga kasalanan nila. Kaya ganyan sila kalakas loob na mag-witness, anak ng tinapa. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig Fake notary. ng Senado at ganyan din ng mga newspaper reports. Sabihin mo, banggitin mo yung fake notary. Diba? Huwag yung sa kabila ng issue sa notaryo. Dapat specific talaga ba na fake na notary. Ganyan. Para tumatak din sa isipan ng mga DDS na galing mismo sa inyo. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po.
kasama po ito dun sa facts o datos na ipinasa namin sa ombudsman nung Biyernes. Dahil sa kabila po ng issue at problema? Ayon po sa aming mga abogado, nung pinag-aaralan po ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at base po doon, sinama po namin ito doon sa aming sinumite sa ombudsman. Bilang panghuling katanungan, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta, kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much. Kita nyo naman, di ba, par, na yun nga, parang siguro may ang gusto nilang ipahiwatig dito hanggang saan ang kayang gawin, di ba, ng admin or ng PBBM, especially like that. Pinsan niya yung involved. And take note ha, kasali si Zaldico dati, di ba, dati hindi pa kinasuhan si Zaldico, di ba, nung tumakas pa lang siya or bago pa siya tumakas. Wala namang ginawa yung admin talaga agad-agad, di ba, na itag si Zaldico kasi yun nga, need nilang maging maingat. Di ba? Ngayon, parang dito papasok yung sa story din or sa administration nila FPRD kasi ngayon parang kini-question nila, 'di ba, na for sure mahirap 'yan, 'di ba? Kasi pinsan. So ngayon, parang dito din papasok na parang so yung yung kila FPRD dati na yun nga nakiusap daw si Amy na wag idamay yung kapatid niya doon sa war on drugs kahit na gumaganyan daw si PBBM. So anong masasabi mo doon? 'Di ba? Na dapat nga tanungin mo nga yung yung past administration din na parang ganito din pala kayo, 'di ba? Namimili din pala kayo or kapag pala kumare, kumpadre, 'di ba? Is parang ginagawa yung exemption or may exemption sila or exempted sila. Diba? Kasi I think ngayon kini-question nila yung yung pagiging ni PBBM kung kaya niya ba na idamay yung pinsan niya. Diba? Which is yun nga sabi naman ni PBBM na ang ginagawa namin dito is lang talaga, hinihintay namin kung may mga pumasok na evidence galing kay Romualdez. Then, kung meron man, yan, i-proceed natin yan. Pero sana naman, wag niyong bigyan ng mga fake lang na diba, na mga questionable din. Gaya nung kay Gutesa, sobrang napaka-questionable yung statement niya na yun. Diba? Tapos, ang gusto nyo, paniwalaan agad yung statement ni Gutesa. Mahirap naman yun. Diba? Ito kasi sila kapag kapag magbe-benefit sila, dapat, sige, proceed na yan. Diba? O ngayon, diba dati, parang kini-question nyo si PBBM na, sige nga, idamay nyo nga si Zaldico. O ngayon, na nandyan na si Zaldico, isa na din sa kinasuhan. Diba? Parang press nyo na nga agad si Zaldico. So meaning, kung madawit na naman dito si Romualdez pala, tapos magalit siya kay PBBM, kakampi na rin kayo kay Romualdez? Ganon ba yun? Anak ng toko Diba? Kakampi na kayo kasi parang papabor na sa inyo Pero ngayon, wala, gigil na gigil kayo. Like Zaldico. Halos isumpa nyo yung tao na yan dati. Pero ngayon, parang hero nyo na. Ganon. Diba? Kapag talaga, tanggap talaga ng tanggap porket pumapawar sa kanila Baka Gutesa kayo niyan, par. Mr. Secretary, at this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun Yung mga apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and Highways. Ginoong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, no, ako ay huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po
sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Like. Sino yung mga inosente na tao na yan na dadamay? Sino? Don't tell me ikaw. Don't tell me sila Joel Villanueva. Sino ba yung mga inosente na nadadamay? Pasimple lang ano. So, dito din pumapasok yung ano, 'di ba, na parang ewan ko kung kinokondisyon or yung delikado yan eh. Yung yung pa-praise niya sa pa-praise niya sa administration. Kasi malamang sa malamang ang kasunod niyan dapat hatulan talaga yung iba din. Like for example, i-expect nila na porket kinasuhan si Romualdez, dapat mag-push through yung kaso na yan. E paano kung sobrang weak ng evidence laban kay Romualdez? Diba? Paano kung ma-dismiss lang din yung kaso kay Romualdez? Kasi yun nga, mahina nga yung mga ibinabot sa kanya. Kasi ano ba yun? Si Guteza? Diba? Daw tinanggap yung si Guteza, di ba natin sure yun? Pero sana naman tanggapin nyo yung outcome if ever man. Kasi kapag matalo talaga kayo, kayo dami na naman kayong sat-sat. Sasabihin nyo naman, yun na, pinotektahan na naman si Romualdez. Diba? Dapat ang gawin nyo, galingan nyo talaga sa pagkalap ng ebidensya para mapabagsak nyo si Romualdez. Ngayon, kung wala kayo makita, di sana tanggapin nyo rin kung ano yung outcome. Dapat ganun ba? Dapat sports lang ba? Diba? Kasi based dito sa nakikita natin parang parang in step by step or parang ginaguide ni Escudero yung admin na dapat ito yung sunod na mangyari. Parang ganyan. Doon hindi ko sinasabi na yan talaga in literal. But parang ganyan ba? Kasi kita nyo, dati dapat walang Zarzuela, dapat hindi Tapos ngayon, Codus sa admin kasi hindi sila nagpaano sa Zarzuela, something like that. Kinasuhan talaga nila si Romualdez. So after that, 'di ba? Willing ka ba na i-respect yung decision na lalabas diyan? Ma-convict man or ma-acquit si Romualdez. Willing ka ba na tanggapin 'yon? 'Di ba? Kasi baka kapag ma-cleared si Romualdez diyan, magagalit na naman kayo. May pasabi-sabi pa kayo na you respect or codus sa admin kasi nagawa nila. Dapat bakbakan nyo ng bakbakan ng ebidensya si Romualdez kung gusto nyo talaga. Pero sana, di ba? Sana wag kayong madismaya sa outcome, if ever. Di ba? Dapat sports kayo. Di yung kapag natalo kayo, kung ano-ano yung pinagsasabi ninyo. Para kayong China ba, na ang lakas ng loob na dalhin sa arbitral yung tapos nung natalo, wala na. Ayaw din sundin yung pagkapanalo ng Pilipinas. Pero kung sila pa yung nanalo doon, wala na. Inangkinan nila yung China agad-agad. Parang ganyan ba? Parang itong sa side ng mga Duterte, parang din kaugali din sila ng China. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-abuso sa kapangyarihan. Subalit wag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Paano nga natin maharap yan? Ang problema nga natin, yung mga politiko nga natin, ng mga garapal at mga kumag na mga magnanakaw. Diba? Nice. Salamat po, Ginoong Pangulo, at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na Chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng abang lingkod na ito at gayon din sa ating punong mayorya sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawan na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po. Thank you, Senator Escudero. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we consider the budget of the Department of Public Works and Highways. I so move. Any objection? Hearing none. Consideration of the budget of the Department of Public Works and Highways is in order. Thank you, Mr. President. May we recognize the sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, to give the details of the budget, Mr. President. Senator Sherwin Gatchalian is recognized.
to give the details of the budget. Maraming salamat, Ano ba yun? Tapos na ba yun? Inong Pangulo, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Department of Public Works and Highways for fiscal year 2026 amounting to 568 billion pesos. Thank you, Mr. President. Mr. President, Majority Leader. I move that we 568. recognize the former Senate President, our distinguished colleague, Senator Cheese Escudero. The former Senate President, Senator Cheese Escudero, is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, distinguished majority floor leader. Just a few questions, and I would like to thank at the outset Senator Lacson, our Senate President pro tem, for allowing me to ask my questions ahead, given its brevity. Pwede po bang malaman, mula dun sa original na budget ng DPWH na pinanukala sa ilalim ng NEP, magkano po yung kabuuang flood control funds na tinanggal mula sa panukalang NEP? Yun. Mga 255 billion, Mr. President. 255 Grabe, no? billion. At sa magiging panukala ng 255 million, akala ko billion. Billion ba million? kagalang-galang na chairman ng komite, ito'y nilagay presumably sa mga mas makabuluhang mga proyekto ayon sa mga panukala ng ating mga vice chairman. Halimbawa, sa edukasyon, sa health at iba pang mga kahalintulad ng mga departamento o mga gawain. Tama po. Magre-request Malalaki to. pong or yung priority na sectors na linagyan ho natin ng malalaking amendments ay education, health, and transportation po. Pero tama ba na ang ginawa ng Kamara ay itong pondong to ay ginamit sa ibang mga bagay-bagay din pero kabilang ang mga proyekto pa rin ng DPWH? Meron po silang, yung 255, ito po ay nakakalat sa iba't ibang proyekto. Kasama na rin po doon edukasyon, kasama na rin po doon sa Department of Transportation. Yung natira pong 624 billion po, nagkaroon lang ho sila ng realignment within the Department of Public Works. Parang ano pala yan, ano din naman kasi pare, di mo naman talaga totally pwedeng pilayan, di ba? Hindi naman porket nagka-problema dyan sa DPWH is dapat pilayan mo na talaga or lumpuhin mo na talaga sila, no? Kasi syempre may mga trabahante pa rin naman yung DPWH, and then hindi naman yung mga nasa baba na trabahante talaga yung mga magnanakaw. Yung mga nasa taas lang naman, mga higher ranking officials. So unfair naman, 'di ba, kung tatanggalin talaga totally yung budget ng DPWH. And I think ano naman talaga 'yan, parang mas mapagtutunan nga 'yan, 'di ba? Especially like now na sobrang init pa ng issue. Tanga na lang yung magtatangka talaga na magnakaw pa diyan. I think yung mata ng tao, yung mata ng lahat is nandyan pa, nakatingin. Diba? Sa akin lang naman yun. So, di naman porket nagka-problema, diba, is dapat pilayan talaga yung sa DPWH. Kahit na yun nga, parang kahit sa education, may involvement pa rin yung DPWH. Ang gagawin na lang siguro ng government dyan, since yun nga, nagka-problema sa DPWH, magtalaga sila, diba, nang mag-check talaga dyan kung ano, mapunta ba talaga sa dapat kapuntahan yung budget. Diba? Hindi na para questionin pa, parang common ano na lang yan eh. Ayon po sa datos ng DPWH, sa kabuuan ay nagkaroon ng 30,000 flood control projects mula 2018 hanggang 2025. Tama po ba yun? Grabe. 30,000. More or less po, tama po. At sa na-validate nila na 8,000 proyekto out of the 30,000, nung una humigit kumulang 421, kung hindi ako nagkakamali, ang identified na ghost projects na bumaba ng anong numero na po ngayon? Nabanggit po ni Secretary Dizon na ang suspected ghost projects nationwide is 421 at ito po ay tuloy-tuloy po yung validation po ng ICI at DPWH. So initial po lamang yun. Initial pa lang. Tama. At base sa kanilang initial na Initial pa talaga yun kasi yung ibang mga lugar, alams na. Diba? Alams na yan. Kaya nga yung mga pagbaba ngayon, magandang ano yan eh. Magandang sign yan na, uy, ba't bumabaha dito? Akala kasi natin dati, yung mga pagbaha is normal lang na ganyan nga, kapag malakas ang ulan, babaha talaga. Pero, yun nga, ngayong panahon natin ngayon na kumalat na nga yung issue about sa flood control is doon mapagtatantunan natin or mapapaisip na lang talaga tayo na anak ng tokwa. May possibilities pala to na kinurap talaga to. And mas mabubuko pa yan with the help of the netizens. Kasi yung mga netizens naman talaga yung nag-upload sa social medias, di ba? So kayo, kung may mga nakita kayo mga problema dyan sa mga lugar ninyo, yung mga drainage, yung mga baha, yung mga flood control or whatsoever, picturean nyo na. I-post nyo sa social media para makarating sa taas. Di ba? Kasi
for sure yung iba dyan, yung mga kurakot na yan, dasal na yan ng dasal ngayon. Tinatawag na yan lahat ng santo. Na sana wag bumaha dito. Alam nyo, parang naging religyoso bigla yung mga kumag na mga magnanakaw na yan, di ba? Pag-aaral. Mga anong taon na may pinakamaraming ghost projects na sa na-identify nilang 8,000 proyekto? Kasali out of itong 330,000. Duterte. 2000. 16 yun na, sagad na. Hindi pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang validation nitong 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially. Anong taon po karamihan ito? Pasimple lang ano. Tatama nila yan sa ano. Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po ang peak o pinakamaraming out of these 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati, kung naalala ko ng tama, ng ating kasamahan at Senate President Pro Tem, na si Senator Ping Lacson, sa kanyang talumpati na dineliver dito sa plenaryo ng Senado. Dumako naman po tayo sa 2025 budget. Valid pa po. Pero ano ba yung pinagkaiba talaga? 'Di ba? Kasi parang lumalabas dito na sa administration nyo pala yung maraming nangungurakot or maraming na magic na flood control. 'Di ba? Kasi for me, of course, every year kasi parang paakit ng paakit yung mga proyekto or padami ng padami yung pera ng Pilipinas na kukurakutin. Kaya di mo kasi pwedeng di mo pwedeng ikumpara yung bawat taon na kesyo yung bago ba't marami, kasi yun nga yung pera or yung budget is parang palaki ng palaki ba yan, 'di ba? Na paano mo ba maipapaliwanag yan? Pero 'di ba, syempre yung 2018 na yun, 2019, 2020, 2021, 2022. Tapos ngayon, up to present, kasali yan. Magkasing level yan ng pagnanakaw. Regardless kung marami or maliit, as long as may nagnakaw sa mga taon na yan, counted pa rin yan. Diba? Kasi di natin alam kung gusto niya iparating dito o sa admin nyo pala yung mas maraming Tsaka yun nga di ba, tandaan nyo, si Zaldico, di ba? Ngayon siya namayagpag sa admin. I mean, ngayon siya parang isinishade nga siya ng tao, di ba, na ngayon daw siya. Ngayon yung paghahari niya, ngayon yung peak niya, ngayon yung prime niya. Pero syempre, yun nga, bago pa naman umabot sa God mode level, itong si Romualdez. Nagsimula muna yan sa maliit. Which is yun nga, baka yun nga, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Which is counted din yun. Kasi kung sino yung parang nag-groom niyan, sino yung nag-training niyan, sino yung nag-enhance sa kakayahan niyang magnakaw. Diba? May kasalanan din yun. Lang, share ko lang. Ba yung budget hanggang sa susunod na taon tulad ng mga ibang budget na nakikita natin at pinapasa ng Senado? Is the budget valid for 2 years? Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Actually, ang tatanungin ko po ay gaano tayo makakatiyak na hindi mangyayari sa 2025 budget. Yun nangyari sa sinabi po ng kalihim sa inyo kaninang narinig ko na karamihan ng ghost projects na na-identify nila ay nasa taong 2023 at 2024. Ano po ba ang mga hakbang na ginagawa nila para matiyak na hindi na ito mangyayari pang muli? Bilis masalita ni Chisa. Top speed yarn. Ganyan eh. So nabanggit po ni Secretary Dizon sa akin na nagkaroon din ho sila ng reshuffling ng mga district engineers at the same time may strict instructions ang secretary na dapat lahat po ng projects ini-inspect
para po masigurado na wala pong ghost projects and substandard projects. At the Tama. same time, inilunsad na po yung transparency portal na lahat po ay nandoon yung project. So ang taong bayan mismo pwede nang magsumbong, mag-report o pwede nang magbigay ng impormasyon kung ano po yung status ng project. 'Di ba? At ang assumption At ko po, tsaka ano pala, sobrang ganda pala ng transparency na website na yun, portal na yun. So kayo, yun nga, kung may mga problema kayo, doon nyo ireklamo yung mga hinaing nyo sa mga kumag na mga politiko sa mga lugar nyo. 'Di ba? Para mabuko na yung mga pagnanakaw nila, paghahari-harian nila. Kasi for sure, marami pang mga dyan, ilan bang barangay dito sa Pilipinas. 'Di ba? Sobrang dami. So, dapat makibusisi kayo dyan, busisa. nito ay masusunod din yung kautusan ng Pangulo. Nababaan yung costing ng mga proyekto kumpara sa costing ng nagdaang taon. Would you like to know where your loved one is? Wala na si Senator So Bato. dahil po itong mga natitirang flood control projects ay hindi na-implement, nagkaroon din ng magandang pagkakataon ang DPWH na magkaroon ng recosting. At based po sa kanilang recosting, up to 50% ang nabawasan po on the average sa iba't ibang proyekto ng DPWH tulad po ng bridges, tulad po ng roads, pati ho flood control. So ito naman yung kagandahan na na-delay ng konti dahil nagkaroon sila ng oportunidad na babaan yung presyo. So up Yung ba par yung build ni FPR, DPWH din ba yung may doon? Comment nga kayo sa baba. to 50% ang On the average. pinakamataas. Yeah, On the average or up to 50% ang pinakamataas? Up to 50%, Mr. President, depende rin sa regions. No? May region na mataas, may region na mababa. So up to 50% yung natipid nila. Depende rin sa materials, depende rin kung saan, no? Kasi may logistical issues rin. Kung may double, triple housing halimbawa. Correct. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, that is Senator Francis Cheese Escudero. So, yan yung piece niya, di ba? Yan yung little na niya. So, kaya na masasabi nyo doon. So, again, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Easy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Anong masasabi nyo doon? 'Di ba? About doon sa parang masaya sila 'Di ba? Kasi pwedeng din yan Pwedeng dapat nga mapahiya sila sa part na yan. 'Di ba? Na sabi nyo, hindi kaya. 'Di ba? Hindi kaya ng admin na idawit si Zaldico at saka si Romualdez. Pero kita nyo naman, kinasuhan na. 'Di ba? Kasi ang hinihintay lang naman talaga nila PBBM. Chamba, timing yun, yung timing talaga. Ang hirap naman yan, di ba, na parang, for example, bigyan ko kayo ng example parang mo yan, makukonsidered mo as kaalyado, di ba, kasi parang pinipaint kasi nila na pinsan or whatsoever. Hindi naman action agad yan di ba, kapag ka may makitang mali. Sabi ko nga sa inyo, do you think yung kay VP Sara, di ba, hindi naman nakialam agad si PBBM dun Hinayaan niya lang naman yun. 'Di ba? Tapos kayo itong galit na agad sa Pangulo kasi ina-assume nyo na kasalanan agad ng Pangulo. 'Di ba? Na magbe-benefit. Paano magbe-benefit yung Pangulo? Pangulo na siya. Sisirain niya yung BP para saan? 'Di ba? Yan nga yung ikinagalit ng budhi ng mga DDS 'Di ba? Kasi bakit ginanyan si VP Sara? Ang labo yung kay VP Sara na issue, galit na galit kayo na kayo wala daw utang na loob, 'di ba? Dapat daw muna hindi muna dapat humandong sa ganyan, which is yun nga, hindi naman talaga siya humandong ng agad-agaran. 'Di ba? Parang dati nga, parang si Romualdez pa lang at si Sara Duterte yung nagbabardagulan, 'di ba? Pero hindi agad nakialam si PBBM diyan. Kasi syempre, need muna maging sure ni PBBM sa bawat hakbang niya, knowing na Vice President yan. Knowing na one of the maingay or one of the known, di ba, politician yan dito sa bansa. Alam nga namang agad-agad din yan na di ba, kung walang evidence. Pero kita nyo naman, nung may mga evidence na, doon na nagsimula.
na parang sabi lang ni PBBM na sige, kung may makita sila, ano natin magagawa dyan? Diba? I-proceed nyo yan. May nakita eh. Alam nga namang hadlangan ko yan. Porkit, ano yan? Porkit kasama ko yan ng tumakbo. Diba? Galit na galit kayo kay PBBM kasi wala daw utang na loob. Tapos ngayon naman, gusto nyo may utang na loob dapat kasi kasama nagkasama. Tapos ngayon, nung si Romualdez na gusto nyo, hatulan agad. Diba? Eh, paano yan? Gusto ng due process dito. Uso due process pala. So, para makamit mo yung due process, hindi pwedeng, Romualdez, ipadakip na kita, yun yung utos ng mga DDS. Of course, magkakalap mo na yan ng mga ebidensya. Ngayon, kung may makita talaga, paano mapoprotektahan pa yan? Diba? Sige, sabihin na natin, may porsyento talaga na ano si PBBM. Hindi niya basta-bastang maano si Romualdez kasi yun nga, pinsan niya. Diba? Kadugo sila. Or may mga pinagsamahan sila. Diba? Pero kita niyo naman kung may ebidensya na talaga, di na basta-bastang nag-ano si PBBM na ipoprotect niya talaga yung tao na yan. So kita nyo, kinasuhan na. May ebidensya daw kasi, di ba? So parang ano na lang ni PBBM dyan, sige, hayaan na lang natin kung ano yung mga binibintang. Sana malusutan mo. Di ba? Parang ganyan na lang siguro yung pagiging concern. Of course, concern yan kasi magpinsan nga yung mga yan. Pero I think si PBBM kasi yung tipo para na kahit kadugo kita kung may mga issue ka dyan, harapin mo yan. Di ba? Kung hindi mo maharap yan, kung matalo ka sa mga issue na yan, edi out na ako dyan. Yan yung nangyari kay VP Sara na magkasama sana sila nung tumakbo. Pero since maraming ang ibinabato kay Sara Duterte, which is hindi naman yun talaga galing kay PBBM. Yung iba galing dun sa Congress, yung iba galing kay Trillanes pa yun. Di ba? So, may iba't iba na tumitira kay VP Sara. Which is, syempre, mahihiya naman si PBBM no, na parang, uy, hindi porket kasama kita ng tumakbo, idadudge ko na lang to lahat para sa'yo. Para hindi to mag-proceed. Si PBBM yung mapapasamaan yan. Diba? Baka ma-impeach pa si PBBM dahil pagprotekta niya kay VP Sara. Ngayon, kung talaga matigasan talaga si PBBM, sinalba niya talaga yung unity team kahit na sobrang sagwa na ng mga ebidensya kay Sara. Baka ang ending, pareha sila ni Sara Duterte. Ipagsabay sila ng impeach. Diba? Si PBBM kasi nag-iisip siya. May mga setup kayo na para ma-provoke yung Pangulo. Pero hindi nyo kayang gawin eh. Kaya nga dati, di ba, yung mga DDS vloggers nila, I smell martial law. I smell martial law. Oh, nag-martial law ba? Ha? Nag-martial law ba? Do you think basta-basta magma-martial law si PBBM? I think magma-martial law lang talaga yan kung gagawa talaga kayo ng gulo na. Like, may dahas na talaga. Like, may mga weapons na, may mga firearms na na-involved. Diyan pa lang yan magma-martial law. Pero yung mga ganyan na mga wilga-wilga, do you think mag-martial law agad yung Pangulo dyan? Diba? Kahit anong provoke nyo hindi basta-bastang sasabit si PBBM dyan. Knowing or, from experience na rin siguro. Diba? Of course, iniiwasan niyang magaya sa tatay niya na impeach or i-will ka. Di ba? ED sa 3, something like that. Iiwasan nila yan. So anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. Supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. So that's it. Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.